Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin, lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos, tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano ang akala ninyo?
Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang sila'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest of the Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese of Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa ating ebanghelyo, natakot yung mga punong saserdote at mga pariseyo kay Jesus at saka rin sa kanyang mga tagasunod. Kaya't sila'y nag-usap-usap kung paano siya aalisin. Si Caifás, na pinakapunong saserdote, ay nagsabi, "Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Tama ba itong pag-iisip na ito? Minsan, ganon tayo mag-isip. Gagawin ko itong isang maliit na maling bagay dahil meron namang kabutihang ibubunga sa marami. Halimbawa, yung politiko, sasabihin, tatanggapin ko itong kickback o suhol para sa kinabukasan ng aking pamilya na kailangan kong tustusan. O sasabihin ng pulis, papatayin ko na lang itong isang drug addict para magkaroon ng kapayapaan ng lahat ng ating komunidad. Sasabihin ng mag-aaral, mandadaya na lang ako sa exam na ito para makapagtapos ako at makatulong at makasuporta ako sa aking mga kapatid. O sasabihin ng isang mabata-batang babae, ibebenta ko na lang ang aking katawan para makabili ng gamot para sa magulang kung may sakit. Anyway, katawan ko lang naman ito. Tama ba ang ganitong pag-iisip? Mga minamahal na kapatid, mali po ito. Wala naman kasing maliit na mali. Ang mali ay mali. Ang paggawa ng maling bagay ay hindi nagdudulot ng kabutihan at hindi tayo patatahimikin ito sa huli. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Ang paggawa ng isang bagay na salungat sa kalooban ng Diyos ay hindi kailanman mabibigyang katwiran. Naalala ko po nung may kausap akong isang executive na nagkwento sa akin ng kanyang karanasan. May punto sa kanyang career na maayos ang kanyang trabaho, na promote siya sa isang mataas na posisyon at kumikita na siya ng malaki. Ngunit isang araw ay hiniling sa kanya ng kanyang mga superior, mga boss, na pirmahan at patutuhanan ng isang dokumento na alam niyang may mga anomalya. Kaya hindi siya talaga mapakali. At alam niyang kapag hindi siya pipirma, ay mawawalan siya ng trabaho at makakaapekto iyon sa kanyang pamilya. Ngunit, tumanggi siyang maging kasabwat sa kasamaan. Kaya nagbitiw siya at nag-resign sa kumpanya. Para sa kanya mas mahalaga ang maging tapat sa Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsagawa ng isang pagsisiyasat ang mga autoridad at ang kanyang mga superior, mga boss, ay kinasuhan ng falsifikasyon ng mga dokumento at nakulong sila. Kaya sabi niya sa akin, "Father, buti na lang hindi ako pumirma. May gantimpala rin pala ang gumawa ng tama." Gawin natin kung ano ang tama at mabuti sa lahat ng oras, sa malalaking bagay man o maliliit, kahit mahirap. Dahil ito lang ang paraan para maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, natutokso ba akong ikompromiso ang aking pananampalataya para sa mas malaking kabutihan? Paano ko magtsatsaga sa pagtupad ng kalooban ng Diyos kahit sa maliliit na bagay? Sa kaalamang ang paggawa ng kahit anong masama ay hindi kailanman magiging makatwiran.